Good morning po sa ating lahat. Merry Christmas po. Batiin nga po natin ang bawat isa ng Merry Christmas. Ayan. Sige po, lahat po ay tumayo para po sa pasimula ng ating gawain ngayong linggo. Awitin po natin ang The First Note. Yes, Lord, patuloy ko po namin pupurihan ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, na Lord, maalala namin na Lord, Ikaw ang dahilan ng Pasko na to, ang pag-ibig, Panginoon, ang regalo na ibinigay niyo sa amin. Kung bakit nandito kami, Panginoon, at nawa po sa araw na ito, hanggang sa pagdating ng araw ng Pasko, Panginoon, ay dala-dala namin ang pag-ibig at inyong salita sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Basahin po natin ang Psalms 101. Shout for the joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Amen. Awitin po natin ang Emmanuel. Ayun ang
Salamat po natin ang ating Panginoon. Good ako ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga po ito na ikaw ang sentro ng pagdiriwang, hindi yung mga bagay na nasa mundo. Lord, napakahalaga po sa iyo na ikaw ay sambahin, paghatiin sa Espiritu at katotohanan. At ang araw na ito ay para sa iyo, hindi po para po sa amin. Lord, sa umaga po ito, kailangan ko po, Lord, patuloy kang malwalhati sa pamamagitan ng mga pasasalamat na amin pong itataas po sa iyo sa umaga po ito. Lord, sa umaga po ito, patuloy mo pong pagpalain ang aming mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo po silang, Lord, i-bless kung paano po sila iningatan ang mga nakaraang taon ng kanilang buhay. Patuloy na biyaya mo po, pagsama at pagpapala ay maranasan po nila. Sa umaga po ito, Lord, dalangin ko rin yung mga kapatid po namin na nagdaos sa kanilang pong anibersaryo ng kasal. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, ang kanilang pagsasama, patibayin, at patuloy patatagin po sila sa anumang maaaring mga pagsubok, mga problema, mga obstacle na maaari po nilang pagdaanan. Madalangin po ko, Lord, na ikaw po ang patuloy na gumabay po sa kanila at lalo pang mas lumalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Lord, sa umaga po ito, salamat sa mga panalangin na binigyan mo po ng katugunan, mga kahilingan na nakasumpong ng biyaya sa iyong harapan. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong salita. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. At tumutugon ayon sa iyong pangako na sino mang tatawag sa iyong pangalan ay hindi mabibigo. Lord, sa umaga po ito, amin din po tinataas po sa iyo mga kahilingan. Kung meron man po kahilingan patungkol sa mga problema, kung meron man po mga, Lord, problema kinaharap aking mga kapatid, mga pagsubok, mga bagay, Panginoon, saan ay, Lord, nasusubok ka rin ang pananampalataya. Dumadalangin po ako, Lord, tulungan mo po sila na manghawakan lagi sa iyong salita. At patuloy, Lord, na panghawakan ang mga ito. At ikaw ang Diyos na tapat, na tutulong po sa amin, Panginoon, sapagkat, Lord, ang iyong salita ay makapangyarihan at ikaw ay tapat sa iyong pangako. Samahan mo po sila, bigyan mo po sila ng pagkatagumpay. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumalina po sa kanila. Sa mga sandali po ito, Lord, kung meron bang kahilingan patungkol sa mga pangailangan, Lord, tinataas po namin ito sa iyo at patuloy na ikaw magkaloob, kalakip, Panginoon, ng iyong pagpapaunawa ng kahalagahan ng pagpuna po sa iyo, sa iyong kaharian, sa iyong kalwalhatian, sa paglilingkod po sa iyo, sa pagpapriority po sa iyo, sapagkat ikaw ay may pangako na sinabi mo po na ang lahat ng bagay daragdag mo na lamang po sa amin. Maunawaan po namin, isagawa po namin ang katotohanan ng iyong salita. Hindi lamang nababasa, hindi lamang, Lord, napapag-aralan, kundi ang kahalagahan ng application, ng pag-a-apply, ng pagsasapuso, pagsasabuhay po nito ay napakahalaga sapagkat andoon ang kapangyarihan ng iyong salita. Na kung ang iyong mga salita ay aming isa sa puso at isa sa gawa, ang pagpapala mo po, Lord, ay dadaloy po sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako. Kami lamang po ng mga tao ang hindi nagiging tapat po sa iyo. Kaya turuan mo po ang bawat isa na ikaw ay maging priority. Ikaw ang unahin sa lahat ng bagay, hindi ang ano paman. Lord, sa umaga po ito, kung meron man, Lord, mga, Lord, pagsubok, ano mga bagay ang maaaring humahadlang sa buhay ng aking mga kapatid, patuloy na tulungan mo po sila na mapagtagumpayan po ito. Samahan mo po sila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay mahayag sa kanilang buhay. Lord, sa umaga po ito, kung sino man po ang may karamdaman,
itinataas ko po sa iyo. Dumadalangin po ako sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, sa aming mga kapatid, sa kanilang pamilya o sa mga taong kanilang itinadalangin. Dalangin ko po, Lord, ang kagalingan ay paranas mo po sa kanila. Ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot at wala mo imposible po sa iyo. Sa umaga po ito, aking dalangin ay handa mo po ang aming mga puso sa aming pag-aaral. Lord, may kinalaman, Lord, sa Kapaskuhan ito na aming sineselebrate, na mahayag po sa amin ang mga katotohanan ng aming Panginoong Yesus na siyang sentro ng pagdiriwang po na ito. Ikaw ang Diyos na umatagpo sa aming mga puso at hayaan mo po yung banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kaligitnaan, samantalang kami ay nagbubulay-bulay, nag-aaral ng iyong salita. Bigyan kami ng sapat na karunungan, kaalaman ng banal na Espiritu at italin mo po sa aming puso ang mga katotohanan na aming po pagbubulay-bulay sa umaga po ito sa pamamagitan ng iyong salita. Purihin po ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hey, Happy Sunday and Merry Christmas po sa ating lahat. Para po sa ating mga announcement, Sunday service, December 29, 2024, 9:30 a.m. ang speaker po natin ay Sister Laarni Acosta. Worship leader, Sister Maricor Patricio. Tithes and offering encouragement, Sister Cristita Barza. Usher, Sister Mary Joy Tuquero. Flower sponsor, Brother Raven and Sis Maricor. IRM Ministries Montalban Christmas Holiday Raffle Ticket, December 22. Mamaya po ito. 3 p.m. ira-raffle via Facebook Live. Ang grand prize po natin ay 25 kilos of rice. Second prize, single burner. Third prize, electric kettle. And consolation prize, 10 winner of grocery packs. Christmas party, December 22, 2024 at 4 p.m. Ito din po ay mamaya. Stage gift, 200 pesos. And magkakaroon po tayo ng Christmas tree offering. Thank you for the flower sponsor, Sister Rhoda Mendoza and family. Palakpakan po natin sila sa kanila. At ang ating pong midweek service will resume on January 9, 2025. At para naman po sa ating God's message, ihanda na po natin ang ating mga Biblia, puso at isipan. Tinatawagan ko na po ang ating Pastor Manny Castro. Okay, good morning po. Good morning. Ayan, nakabili na po ba kayo ng inyong pang-exchange gift? So, mamaya po, no? Magkano po ba? 200, ano yung ating pong exchange gift? Ayan, nakakatuwa po kahapon ay sinagawa po natin yung Christmas party ng mga bata. Ano, kahit hunawiwindang tayo, pag andito po yung mga mga bata. Yun po kasi nature ng mga bata, ito talagang masigla sila, no? Medyo magulo sila pagka magkakasama. Pero salamat sa Panginoon kasi naging matagumpay po yung ating gawain. Amen po ba? Salamat po doon sa lahat po ng mga tumuwang. Ano ho, yung mga CE teacher, CE department, CE teacher, yung mga kabataan, yung mga kababaihan, kalalakihan, ano ho, na nakatuwang po natin, yung mga nagluto, syempre. Ano ho, salamat po sa inyo. At hindi pa ho kayo matatapos magluto. Ano, kasi mamaya meron pa tayong Christmas party. Yan, so paalala lang po sa lahat. Maganda po sana lahat tayo dito no? Ewan ko ba masyadong abala po yung marami po sa atin? Siguro marami po silang pera. Ano? So, dapat po i-priority po natin yung mga gawain po sa church. Pwede naman po nating after ng gawain dito, saka natin gawin yung mga
gagawin po natin. Kasi sineselebrate po natin si Lord eh. Amen. Yung sineselebrate, nakakalimutan eh. Yung mga celebration ang naaalala eh. No? Ang sentro po ng Kapaskuhan, hindi po yung celebration, hindi yung bibilin mong regalo, hindi bibilin mong damit, hindi nakasentro sa'yo. Hindi nakasentro sa atin. Nakasentro sa ating Panginoon. Kaya dapat yung oras po natin nasa Panginoon, hindi sa mga bagay na pinagkakaabalahan po natin. Kasi yung alam niyo po yung essence of Christmas, yung kahalagahan ng pagdiriwang, nadadivert doon sa mga masyado tayong abala, masyado tayong ang dami natin iniisip, iisipin pa natin, inaanak natin, magkano kaya ibibigay ko? Bigyan mo 1,000. Ayan. Okay, so dami natin isipin. Hayaan niyo po muna yan. Isa-isang tabi po muna natin dahil hindi yan ang sentro ng Kapaskuhan. Ang sentro ng Kapaskuhan ay yung ating Panginoon na naghihintay ng totoong pagsamba po sa atin. Amen. Na naghahanap ng totoong mga mananampalataya na sumusunod sa ating Panginoon. Kasi kita po natin parang ang mga tao wala ng panahon. Ano ba lulutuin nyo? Kayo ho ba ay para magpapakasal para mamroblema kayo ng lubos dun sa Okay, so kalma lang po. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kalma lang. Okay, so kalma lang. So si Lord ang sentro ng Kapaskuhan. Amen po ba? Okay, so salamat po sa atin din pong natapos na simbang gabi. Ayan, alam nyo po, loaded po ako ng ganap po ngayon. Kahapon, after ko manundo, alam niyo naman po, masunurin na po ako sa DS po natin pag may notice po yon, kahit na may schedule ako, ginagawa ko po ng paraan, syempre nakakabawas din ng yun sa kanya, ng load. Kasi syempre, ating pong DS, inaasikaso naman po ang ating Diaconisa Miles, kasi na-operan po. Pakisama po pala sa prayer, ang past recovery. Okay naman po yung operation, natapos na. Alam ko lang si Jack Lily, hindi pa So, pati po si Jack Lily, asawa po ni Pastor Angel Salazar. Kasi mag-a-undergo rin po siya ng operation po yata. So, yun po, pakisama po natin sila sa panalangin. At yun po yung pangalan, si Jack Miles Roculan, tsaka po si Jack Lily Salazar. Okay, so sa umaga po ito, Christmas is in the air. Ilang na lang po, ilang araw na lang. Ang patak po ng Christmas ay Miyerkules So inform ko na po kayo, wala po kami dyan sa Okay, hindi. Kami po kasi pagka binabasta na namin, kung merong ibabasta, di ba? Okay. Siyempre, alam ka na magbasta ko, wala kami ibabasta Kung meron ibabasta, yung po mga inaanak, yan, hindi po namin nakakalimutan. Kahit nga hindi inaanak Ganun po talaga. Sabi nga po give love on Christmas Day. Share your blessings. Yan. Siyempre, share natin yung blessing natin. Una kay Lord. Baka naman nakatanggap na tayo ng hindi pa tayo nagiging tapat kay Lord. Hello! So maging tapat tayo kay Lord kasi yung blessing galing po sa Kanya yan. Amen. So tinuturuan lang tayo ng Diyos na maging tapat sa anumang mga tinatanggap po natin. Okay, so sa umaga po ito, patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Nakaraan tayo po ay nagkaroon ng 3 gabing simbang gabi. Ayan. So, sayang wala po yung iba Meron di yata sila personal na simbang gabi din yung iba Wala po dito sa church So, salamat naman dito po tayo para sumamba sa Panginoon. Bagamat maraming ganap, marami pong Christmas party na talaga yan. Kabi-kabila Pero, bigyan po natin ng quality time yung ating pong Panginoon dahil siya po ang sentro ng Kapaskuhan. Sige po, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa dahil marami po tayong gagawin mamaya. Okay, pumunta po tayo sa talata na ating pong pag-aaralan. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ako. Tayo po natin tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Juan. Okay, Juan Kapitulo 1, talatang 14 hanggang 18.
Ang English Bible po, John chapter 1, verse 14 to 18. Okay, so samahan niyo po ako sa aking pagbabasa. Lagi ko pong ginagamit, Tagalog version, ano po? At inyo pong tunghayan sa inyo pong mga hawak na Biblia. Talatang 14 hanggang 18. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Verse 15, dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Ngayon po ay sa mandaling manalangin. Lord, sa umaga pong ito, dumadalangin po ako ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala. Lord, sa pamamagitan ng mensahe mo po na aming pag-aaralan, makita po namin ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay kumilos po sa aming buhay, sa aming puso, upang kami, Lord, bilang mananampalataya, ay patuloy po naming maingatan, Lord, sa aming buhay, sa kaibuturan ng aming puso ang katotohanan ng iyong pagpunta po dito sa lupa, na ikaw, ang aming Panginoon, ang ipinangakong tagapagligtas. Purihin po ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po tayong maupo. So dito po natin makikita, ito pong yung aklat po ng Matthew at Luke. Pina-highlights po nila yung kapanganakan ng Panginoon, yung pagbubuntis ni Mary at yung kanyang pagkapanganak. Pagdating naman po dito sa John, iba po yung focus ni John. Makita po natin ang kanyang sentro ng kanyang isinulat ay yung pinanggalingan ng Panginoon. Para mas makilala siya ng sanlibutan. Kaya nga po kung titignan po natin yung kung gusto natin malaman kung saan nagmula ang Panginoon, kailangan mo ng Book of John na basahin siya. Particularly sa pinakaunang talata, unang chapter at pangasumunod na chapter. So, dito po makikita po natin yung kahalagahan ng binabanggit ni Juan po dito. So, maraming bagay siyang binanggit patungkol sa ating Panginoon. Ayan. At ang ating pong pag-aaral sa umaga po ito ay pinamagatan po natin, the Word came into the world. The Word came into the world. Sandali lang. Okay. So, makikita po natin na ang salita, ano po sabi niya sa Tagalog? Ang salita ay pumunta, nagtungo sa sanlibutan. Okay. Kasi yun po ay plano ng Diyos. Na makikita po natin. Way back doon sa Old Testament, at mula from Old Testament, nagkaroon ng 400 years of silence. At after ng 400 years of silence, dumating na po yung itinakdang pinangako ng Diyos na tagapagligtas. Kaya nga po, yung aklat na four gospel na tinatawag po natin, yan po ay tumutukoy doon po sa biography, ministry, at doon sa mission ng ating Panginoon.
Ano po? So, dito po, no? Sa aklat ni John, makikita po natin dito yung step by step na kanyang pagpapaliwanag. Ano ho? At binanggit niya rin yung forerunner ni Jesus na si Juan. Ano ho? Kasi si Juan, ano po ba ni Jesus si Juan? Okay, pinsan po niya, no? Kasi si Elizabeth, nung nagdadalang tao na, buntis na, si Mary naman ay doon nasumpungan na kinausap ng anghel para magdalang tao. So, actually, from flesh, magkano sila, magpinsan. Pero syempre, ang Panginoon, iba yung pinanggalingan naman po niya. Ano po? So, tinukoy din po doon sa aklat ni Juan. Yung forerunner, no, na magpapakilala sa ating Panginoon. Yan. So, tignan po natin yung mga katotohanan dito po sa aklat ni Juan, kung paano niya po pinakita yung kahalagahan ng pagdating ng Panginoon. Doon sa ating binasa, ang sabi niya, yung verse 14, ano po sabi doon? Naging tao ang salita. Ano ho? Kasi doon pa lang sa beginning ng umpisa ng Juan, makikita natin na kung ating babasahin, sabi niya ron, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. So in the beginning po yan, no? Okay. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Okay. So, yun po yung makikita po natin doon. At kung titignan nyo, yung nakasulat na salita po dyan, ano pong letra ang nakalagay? Small letter, capital letter? Capital. Di ba? Okay. Kasi ang tinutukoy niya dyan ay yung katangian ng Panginoong Jesus. Si Jesus, hindi lang siya pinanganak, doon lang siya nag-exist. Ano ho? Baka akala ng iba si Jesus nung pinanganak lang nag-exist. No. From the eternity. No? Mula doon, sabi niya sa kawalan, mula doon sa umpisa, andun na ang Diyos. Ano ho? Andun na ang salita. Sabi niya pong ganon. Kaya napakahalaga nung binanggit na ito ni Juan. Okay, so si Juan, paano niya nalaman to? Siyempre ang Diyos po, alam niyo ang Diyos pag pumili ng tao, ang tao na kanyang pinipili, siyempre, tinitignan niya yung karakter, katangian, kung ito ba ay sumusunod sa kanya, ito ba ay matapat, at sa pamamagitan ng taong ito, nire-reveal ng Diyos yung katotohanan. Wala naman nagsabi kayo dyan nun. Di ba? Na tao, yun ay nalaman niya sa tulong at gabay ng Diyos, ng banal na Espiritu. Kaya niya na isulat yun. Kaya nga kung titignan nyo, ang Biblia ay very unique. Kasi yung mga, halimbawa, yung mga sumulat nito, katulad ng four gospel, sabay-sabay pa silang sumulat. Magkakaiba sila ng lugar. Magkakaiba ng lugar, pero yung unity ng kanilang sinasabi is nasa sa isang form. Why? Kasi sabi ng Biblia, na ang salita ng Diyos ay ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos. 2 Timothy 3:16. Na ang salita ng Diyos ay kinasihan ng banal na Espiritu. Kaya po yung ang salita ay kinasihan, ang kasulatan ay kinasihan ng banal na Espiritu. So, inspiration. Kaya nga yung pagre-reveal dito ni John ay galing po ito sa Diyos para ipakilala hindi lang yung kapanganakan kasi may tumutok na doon kay Matthew at kay Lucas, no? Ito naman, highlights dito, saan ba siya? Mula. Okay. So, tatlong bagay po yung ating titignan dito po sa ating pag-aaral. Na ang salita ay tumungo o nagpunta sa mundo. Tatlong bagay po yung ating titignan. First is, the attributes of the Son of God were manifested. The attributes of the Son of God were manifested. Pag sinabing attributes po, ano ba ibig sabihin yan? Mga katangian
Ano ho? Kasi dito, mababasa po natin doon sa 14, ano ho, hanggang sa dito po sa 14, makikita natin, tinukoy ni Juan yung katangian ni Jesus. Ipinahayag ni Apostol Juan ang taglay ng katangian. Slide please. Yan. Ipinahayag ni Apostol Juan ang taglay ng katangian ni Jesus. Okay, makikita po natin dyan yung binanggit niya. Yung iba dyan, kinuha ko po dun sa bandang una. Pero yung sa verse 14, ano po yung katangian niyan? Jesus, siya ay dakila at kapangyarihan. Okay, so makikita po natin ang taglay ng Panginoon, yung kadakilaan. Pag sinabi kasing kadakilaan, who's the greatest? Sino ba ang pinakadakila sa lahat? Okay, may tao ring dakila, di ba? Tama? May mga taong dakila. Pero sino yung pinakadakila? Wala nang iba, kinakapit lang po yung word na yun, na pinakadakila. It talks about doon sa kadakilaan ng Diyos. Ano ho? Kaya yung sinasabi dito ni John, yung kadakilaan ng Panginoon ay tumutukoy doon sa kadakilaan ng kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pinagmulan. Ano ho? At hindi lamang po yun. Ano ho? Kasi ang Diyos po, meron po yung katangian na tatlong bagay na binabanggit po natin, yung omnipotent, omnipresent, omniscient. Ano ho? Okay, so God is powerful, God is all-knowing, God is everywhere. Okay, ang Diyos ay sumasalahat ng dako. Kasi yun po yung katangian, kapangyarihan ng Diyos. Okay, si Jesus ba, alam niyo yung mga nangyayari? Yes. Alam niya nga yung pinagkukwentuhan kung ano yung binabalak sa kanya eh. Alam niya yung binabanggit ng mga Pariseo. Nung sumalak siya ng tubig doon sa nakausap niya yung babaeng Samaritana, di ba? Tinanong niya yung ako po yung may asawa. Oo, may asawa nga, pero pang ilang asawa mo na yan, sabi niya. Di ba? Okay, alam niya yung buhay. Okay, sabihin ng Panginoon, talaga makapangyarihan. Dahil alam niya yung mga nangyayari. Alam din niya yung iniisip ng tao. So itong ating Panginoon, yung kanyang katangian, dakila at makapangyarihan. Kaya yung pagkapanganak ng Panginoon, although He is in a human form, siya ay nasa katawang tao, kasi kailangan niyang tuparin yung mission eh. Kasi ito naman yung realidad. Kaya bang pagbuhati ng krus kapag nandun siya sa katangian ng pagiging Diyos niya? Wala makakalapit po sa Kanya. Patay po lahat yun, lalapit pa lang. Di ba? Okay. Meron pa makakapagparusa sa Kanya? Wala. Kaya nga kailangan magkatawang tao. Okay. Kaya nga sabi niya doon, ang salita ay naging tao. Tumutukoy ito sa ating Panginoon. At taglay niya ang kadakilaan at kapangyarihan. Ano pa po makikita po natin doon sa verse 14? Siya ay puspos ng pag-ibig at katapatan. Okay. Kasi alam nyo, ito talaga yung sagot eh. Sa mundo na ating ginagalawan. Ang mundo na ating ginagalawan ay kulang sa pag-ibig. Tingnan nyo. Tingin nyo po ba, yung lahat, alam nyo po ba na ang lahat ng problema sa mundo, hindi mo kayang bilangin, tama po ba? Napakarami. Problema sa gobyerno, problema sa personal mong buhay, problema sa trabaho, problema sa komunidad. Puro na lang problema. Okay. Tapos yung mga leader pa natin, binoproblema kung saan dadalhin ang pera. Okay. So, puro problema. Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi sa iba't ibang bansa. Pero alam nyo, ang problema na yan, masusolusyonan po yan. Isang bagay lang ang kailangan. Ano po kailangan? Masusolusyonan po lahat yan. Patatapos po lahat. Okay. Kapag ang tao, nagkaroon talaga ng totoong pag-ibig sa puso niya. Amen? Kasi kapag ang tao nagkaroon ng totoong pag-ibig sa puso niya, hindi siya gagawa ng anumang masama. At ang gagawin niya ay puro kabutihan.
Kasi pag tinignan mo yung bunga ng pag-ibig, di ba? Yung tinukoy ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto, di ba? So, yung pag-ibig na tinukoy niya doon, wala kang makikita pangit. Manapay ang makikita mong karakteristik ng pag-ibig ay puro maganda sa ikabubuti ng tao. At binanggit niya rin doon. Kasi minsan sa gift, napakahalaga yung yung binanggit niya rin, makapagsalita ka man ng iba't ibang wika, ganyan tubig. Yan, pasensya na po, no? Patalastas po muna. Kailangan ko pong uminom ng Kremil S. Nararamdaman ko po kasi nasa Okay. So makikita po natin doon, no? Sa aklat ng Korinto, chapter 13, nung tinukoy yung pagtungkol sa katangian ng pag-ibig, sabi niya nga doon, makapagsalita ka man ako ng wika, ng iba't ibang wika. Di ba? Pero sabi niya, wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So, pinaka-sentro po doon na tinutukoy niya yung kahalagahan ng pag-ibig na wala nang pinaka-importante sa buhay ng tao. Magawa mo man yung lahat, sabi niya, may pananampalataya man ako, makalupat, napapalipat ko yung bundok. Pero kung wala akong pag-ibig, ano sabi niya? Wala akong kabuluhan. So kung titingnan natin, yung sinasabi doon ni Apostol Pablo, ang buhay pala na walang pag-ibig is nonsense. Nag-gets niyo po? Nonsense. Kapag ikaw pala nabubuhay na isang tao, nabubuhay ka lang sa sarili mo, pero wala kang pakialam sa iba, wala kang pag-ibig sa iba, walang kwenta yung buhay mo. At nagkakaroon lang pala ng essence, ng kahalagahan ng buhay kapag ang isang tao ay marunong umibig ng totoo. Okay. So, nalikhain tayo ng Diyos, mga kapatid. Kasi yung karakter ng Diyos, yung katangian ng Diyos, isinain na po sa atin sa pagkakalikha niya. We are created in the image and likeness of God, which is His holiness and righteousness. Pag sinabing holiness and righteousness, andun po yung pag-ibig. Nakasentro po yun sa atin. Kasi, yung karakter ng Diyos ay lulikhain tayo, ganun din yung ginawa niya. Pero hindi po tayo Diyos. Amen? Nilikha lang tayo sa Kanyang katwiran at kabanalan. Pag sinabing kabanalan, napakahalaga po ng pag-ibig. Amen? Pagdating po sa kabanalan. Kasi ang kabanalan na walang pag-ibig ay ang kabanalan na pag-ibig ay magiging lang po yan, tradisyon. Tingnan niyo po yung mga Pariseo. Diba? Gusto nila magpakabanal. Mga Pariseo, gusto nila magpakabanal. Talagang pinag-haaralan nila mabuti ang kautusan. Nagsusunog sila ng kilay. Okay. So, naiintindihan kaya ng mga kabataan? Baka magsunog ng kilay yung mga kabataan. Naiintindihan niyo ba yung word na nagsusunog ng kilay? Okay, huwag niyo susunugin, kukuha kayo ng lighter Ang ibig sabihin nun, matyaga, masikap, matintimang pag-aaral. Ibig sabihin nun. Ewan ko ba bakit ganyan yung ginamit na nagsusunod ng kilay? Parang alam ko ang kwento nun Kasi di ba gumagamit po dati ng ito joke lang po gumagamit ng lampara, di ba? Yung apoy. Kasi nag-aaral sila nakatutok dun sa Okay, pag yuyuko, nasusunog yung kilay, alam nyo na. Okay. Pag in-explain nyo, hindi, ang po talaga nun is masikhay. Yan, gamitin natin yung term, masikhay. Masigasig na pag-aaral. So, yun, makita po natin na sila ay masigasig sa pag-aaral. Talagang binigay nila yung best nila sa pag-aaral ng kautusan. Pero, what
what is lacking? Ano yung kulang sa kanila? Nakalimutan nila yung pag-ibig, kahalagahan ng pag-ibig. Nawalan tuloy ng kapuluhan yung kanilang pagpapagal. Hello? Kaya nga sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, tandaan po natin, napakahalaga ng pag-ibig. Kasi yung pag-ibig ng Panginoon, nung tayo ay makakilala sa Panginoon, nung tayo ay manampalataya, tinuro sa atin ng Panginoon kung paano umibig ng totoo. Di ba sa kautusan yung golden rules nakalagay dyan? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, di ba? Ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang sabi ng Panginoon dyan, nakasalalay ang buong kautusan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, isa lang ang solusyon sa mundo eh. Matatapos ang problema, magkaroon na ang bawat tao ng totoong pag-ibig. At ito yung katangian ng ating Panginoon. Siya ay puspos ng pag-ibig at katapatan, sabi niya dyan. So kay Lord, pag ikaw ay nakasa sa Panginoon, ang Panginoon, mararanasan mo yung pag-ibig niya. Ang Panginoon, mararanasan mo yung katapatan niya. Kaya nga sabi ni Lord, hindi kita hiiwan ni babayaan man. Actually, si Lord, yung pag-ibig mo kay Lord, minsan sumasablay pa eh. Di ba? Yung pag-ibig natin kay Lord, sumasablay pa. Why? Kasi minsan yung alam nating pag-ibig, yung personal lang, yung pangtao lang. Eh ang gusto ng Panginoon na ma-adapt po natin, yung love na tinatawag na agape love, which is unconditional love. At ito dapat yung ilagay natin sa ating puso para yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos ay talagang unahin natin at mahalin natin. Alam niyo po ba na kapag wala ang pag-ibig, wala ang katapatan? Naniniwala po ba kayo doon? Magkasama po yung dalawa na yan. Meron bang tao magiging tapat na walang pag-ibig? Tingin nyo? Wala. Diba? Kunya-kunyarian lang yun. Alam mo? Kasi pag ikaw ay tapat, may katapatan, meron kang totoong pag-ibig. Halimbawa, tapat ka sa kapwa mo. Mahal mo yung kapwa mo. Siyempre, ang una natin mamahalin ng Diyos. Amen. Kung mamahalin natin ng totoo ang Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, wala nang question eh. Napatunayan na yan, di ba? Sinabi na nga sa John 3:16 eh, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Di ba? So napatunayan niya na, binigay yung kanyang anak na sa mga taong makasalanan ang ibinigay yung kanyang anak. Imagine niyo yun, anong klaseng pagmamahal yun. Di natin kayang tapatan yun, ginawa ng Diyos yun. Unconditional kasi yung kanyang pagmamahal. So tayo lang mga tao, hindi pwedeng ikaw ay isang mananampalataya, pero yung klase ng pag-ibig mo ay yung personal mong pag-ibig bilang tao. Lagi ka diyang merong kang tawag dito, may limitation ka lagi dyan. Di ba? Lagi kang, ang iibigin mo lang dyan, yung kaibig-ibig sa'yo. Yung mabuti sa'yo, mabait sa'yo. Di ba? So common na yun eh. Pag mabuti talaga, iibigin mo naman yan eh. How much more? How about yung mga tao hindi mabuti? Okay, kaya nga si Lord, yung kanyang karakter, yung kanyang katangian, ipinakita niya kung paano magmahal. Amen. Doon sa mga taong makasalanan. Actually, binigay niya nga ng pansin eh. Simpatya yung mga hindi minamahal ng mundo eh. Di ba? Sino yung hindi minamahal ng mundo? Taong makasalanan. At ang pagdating ng Panginoong Jesus, hindi lamang para tubusin yung ating kasalanan. So talaga yun yung mission niya. Kundi ituro kung paano magmahal ng totoo at lumayo sa kasalanan. Kasi kung tinupos niya lang tayo, hindi tayo matututong magmamahal ng totoo, babalik lang tayo sa kasalanan. Amen. Kaya nga ang buhay Kristiyano, yung makilala natin ng Panginoon, tinuruan tayong umibig, which is ma-develop yung ating buhay bilang mananampalataya, na ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang maging sentro ng ating puso para yung kasalanan hindi na natin mabalikan. Namatay, ayun, buhay ulit.
Okay, so para yung kasalanan hindi na natin mabalikan, iwan natin ang kasalanan, mabuhay tayo sa pag-ibig sa Diyos na may katapatan. Amen. Kaya ngayong katangian ng Panginoon, sinasalin lang po sa atin eh. Kasi ang bawat mananampalatayang tumanggap sa Panginoon, dapat na naghahari sa buhay po natin. Sino? Sino po dapat na naghahari? Si Lord. When was the last time sa buhay mo na naghari si Lord? Di ba dapat araw-araw eh. Pero kung mag-e-evaluate ka, baka sa isang linggo, isang beses lang naghari si Lord. Oras lang, tapos wala na. So hindi dapat gano'n. Dapat maintindihan natin, ang paghahari ng Panginoon ay everyday, lifetime, lifestyle po natin. Sabihin, araw-araw dapat ang Panginoon ang nasa sentro ng puso natin. Kasi, pag ang Panginoon nasa sentro ng puso natin, automatically, ang magiging outcome ng ating buhay, ng ating karakter, ng ating ginagawa, ay ang pag-ibig ng Panginoon na nanggagaling sa Kanya dahil siya ay nasa sa ating mga puso. Kaya nga nang banggitin niya, napakahalaga po niyan eh. Taglayan ng Panginoon. Pero sa bawat mananampalataya, sasampalataya, tatanggapin kasi si Lord. Amen. Saan pupunta si Lord? Ano sabi doon sa aklat ng unang Juan? Di ba? Unang Juan, 5:11. Tapos dun sa 12, ano sabi? Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Yung palang anak ng Diyos, nananahan po pala sa atin kapag ating tinatanggap, sinasampalatayanan. Sabi po ng Biblia. Amen. Si Kristo pala dapat manahan. Kaya nga, nakakalungkot kapag ang isang Kristiyano walang pag-ibig. Asa na si Kristo? Baka naman si Kristo tinanggap mo pero hindi naman nakaluklok sa sentro ng puso mo. Hello? Baka naman yung upuan doon sa sentro ng puso mo, ikaw nakaupo, tapos si Lord nakatayo lang sa gilid. Diba? Tapos nilalaman ka ni Lord. Anak, hindi ikaw yung dapat dyan. Ako yung dapat dyan. Diba? Parang yung nagpe-message na nagkamali, di ba? Sabi niya, yung kay Sakeo, di ba? Okay, nakwento ko lang sa inyo. Na wala sa isip niya, ang nabanggit niya, Lazaro. Umakyat si Lazaro para makita ang Panginoon. Hindi kakatinginin yung mga yung mga nakikinig. Naisip niya ngayon, mali pala. Di pala si Lazaro yun. Nagkamali siya ng siguro, nawala sa isip niya. Sabi niya, bumawi naman siya, sabi niya, Lazaro, bumaba ka dyan. Si Sakeo dyan. Okay. So, alam niyo yung kung saan ka dapat talaga lumugar, kung saan talaga dapat lugar ang doon ng Panginoon, dapat ganun yung nangyayari sa buhay natin. Kung ang isang mananampalataya ay sampalataya na sa Panginoon, natatanggal na po yata yung mga ano natin. Hindi, ano lang po yan. Humahampas-hampas lang. Huwag lang yung pumong malakas po yung hangin eh. Okay. So, dapat ang sentro po ng buhay po natin ang Panginoon. Amen. Hindi na tayo. Kasi ganito eh. Di ba nung tayo ay manampalataya, ano ba ginawa natin? Balikan lang natin, reviewin natin. Nung manampalataya ka, ano ba ginawa mo? Tinanggap mo lang si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas? Okay. So tama naman yun, tinanggap mo. Ang tanong, sinuko mo ba yung buhay mo? Baka yun yung kulang. Tinanggap mo lang, pero yung buhay mo hindi mo sinuko. Tandaan po natin, ang pananampalataya, tignan nyo, pag sinel sa'yo yung gospel, nire-remind ka ng gospel ng kasalanan na ginawa mo. Diba? Yun yung gospel eh. I-remind ka na si Kristo ay napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Therefore, yung kasalanan natin na naging dahilan, kaya siya napako. Ngayon, sa pagtanggap mo kay Kristo, nakita mo yung sarili na ikaw ay isang makasalanan. Ano gagawin mo? Tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, pero kasama yung pagsusuko ng iyong buhay. Kasi paano ka mababago ng Panginoon kung luma yung pagkataong naghahari sa'yo? Tanungin ko po kayo, paano babaguhin yan? Eh, luma na yan eh. Di ba? The question is, nag-e-exist po ba sa buhay natin? Dapat lagi tayong nag-e-evaluate. Lord, hindi yung lumang pagkatao ko yung
makita sa akin, kundi ikaw yung makita sa akin yung bagong pagkataong nilikha mo ayon sa iyong larawan. Okay. So, napakahalaga po niyan, ano, nung sabihin niyo ba na siya'y puspos ng pag-ibig at katapatan kasi kailangan po yan ng tao. Kailangan niya ng sanlibutan. Kailangan niya ng lahat ng sumusunod sa Panginoon. Dahil kung walang pag-ibig, walang katapatan. At kaya may katapatan dahil puspos ng pag-ibig ang isang tao. Which is the same din sa ating Panginoon, sa ating relasyon. Kaya nga tinukod doon ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ano ibig sabihin nun? Wala kang ititira sa sarili mo. Wala kang reservation. Lahat ng pag-ibig mo nakasentro kay kanino? Kay Lord. Kasi the moment na ikaw ay may reservation, hindi mo binigay kay Lord, ayun naman, ang tatargetin ni Satanas. Yun naman ang pagdidiskitahan ni Satanas. Kaya, di ba, sinabi ito sa aklat ng Pedro, di ba? Unang Pedro 5:8, ano sabi? Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na inyong kaaway ay parang leong, umaatungan at aali-aligid. Kasi bakit? Binabantayan ka niya. Humahanap siya ng pagkakataon na ikaw ay sumablay. At sa panahon na ikaw ay sumablay, sapat na yun para ikaw ay kanyang silain. Hello? Kaya nga, Kristiyano, dapat aware po tayo. Amen. Kaya nga sabi doon, humanda, ano daw? At magbantay. Ano mo? Bantayan mo yung sarili mo. Humanda ka. Huwag mo bantayan yung buhay ng iba. Buhay mo ang bantayan mo. Kasi kapag buhay ng iba binabantayan mo, iba yung mangyayari sa buhay mo. Ikaw yung hindi mababago. Okay? So, bawasan na po natin yung marites sa mundo. Okay, kung magmamarites ka man, dapat yung positive. Alam niyo yun, yung si Lord ang ikwento mo. Yun yung pinakamagandang ikwento. Pero kung yung buhay ng iba, ewan ko po ba? Kasi yung espiritu ng away, hindi naman yan natutuwa pag ayos ang buhay ng tao. Tandaan po natin, kapag ang pag-ibig ng Panginoon nasa puso mo, natutuwa ka sa kapwa mo. Hindi ka naiinggit. Hindi mo siya sisiraan. Kasi bakit? Kasi nasa yung pag-ibig ng Panginoon eh. The moment na ang taong yan, Kristiyano ka, ikinuwento mo sa iba, tingin ko, wala yung pag-ibig ni Lord. Kasi magdadala ka ng disaster sa kanyang buhay. Alam niyo po yun? Ito nakakalungkot po ngayon sa church, mga church, hindi lang po sa all over the world, na napaka-intact maten, napaka-intact na pero yung pagdating sa pag-ibig, bagsak. Tandaan po natin, ang dapat nating perfectin ay yung love ng Panginoon sa puso natin. Huwag natin gayahin yung mga Pariseo. Nakasentro lang sila sa paano ba ako magpapakabanal. Hindi natin magagawa yun without the love of God in our heart. Hindi natin magagawang maging tapat kung walang pag-ibig ng Panginoon sa puso natin. Hindi natin magagawang maging banal kapag yung pag-ibig ay bagsak. Ang kailangan po, sinabi na ng Panginoon ano yung kulang? Kaya hindi sila makasunod, pag-ibig. Diba? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Yun lang naman Doon pala nakasalala yung buong kautusan kung gagawin susundin. Ibig sabihin, tingnan niyo po, sa isang totoong Kristiyano, kaya nga yung kautusan, bagamat ni-replace si Jesus ang pinangsagot, pero nagagawa mo yun araw-araw. Sa paanong paraan? Kapag iniibig mo ang Panginoon ng totoo. Nagagawa ng kautusan? Yes, kasi sabi ni Jesus, nakasalalay sa buong kautusan. Sa pamamagitan ng dalawang utos na yun, nakasalalay doon ang buong kautusan. So kapag ikaw ay umibig ng totoo araw-araw, natutupad mo yung sinasabi ng kautusan. Hello? Kasi, yung kabayaran nung dati makasalanan ka, si Lord na yung nagbayad nun Pero nagagawa mo pa rin siyang matupad kasi everyday, dahil si Lord nasa puso mo na, susunod ka ngayon sa Diyos. Mamahalin mo ngayon ang Diyos. At dahil na minamahal mo ang Diyos, mamahalin mo rin ang iyong kapwa. Sabi nga ni Lord, paano mo iibigin yung kapwa mo? Paano mo ko iibigin? Sabi niya,
Yung kapwa mo nga na nakikita mo, hindi mo maibig-ibig. Ako pa kaya na hindi mo nakikita. So ano yung point doon ni Lord? Imposible mo akong mahalin kung yung mismo kapwa mo, hindi mo kayang mahalin. Kaya nga po sabi sa kanta, di ba? Give love on Christmas Day. Di ba? Okay, minsan kinakanta na lang natin pero wala na yung diwa eh. Yung diwa na napakahalaga, yung love. Give love on Christmas Day. Sa Kristiyano, seasonal lang ba yung Christmas Day? Hindi. Ang pagbibigay ng pag-ibig ng mga Kristiyano is everyday. Kasi sa bawat Kristiyano, araw-araw, ano po? Pasko. Amen. Wala naman sabihin ng mga ano rito, bata rito. Eh, sabi ni Pastor, araw-araw Pasko, araw-araw tayo magmano sa linyong at linyong natin. Mga bata pa doon, mga ano eh, no? Okay, ang tinutukoy lang doon yung essence of love. Dahil ang essence of ng Kapaskuhan is about the love of God na ibinigay mo sa atin. Na siya namang itinuturo ng Panginoon na siya rin pag-ibig, klase ng pag-ibig na ipapakita natin sa ating kapwa. Sumunod po dyan, siya ang pinagmumulan ng buhay. Verse 4, tingnan po natin. Tingnan niyo po sa verse 4. Ano po sabi niyan? Mula sa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Kaya nga yung taglay na katangian ni Lord, napakatindi. Galing sa Kanya yung buhay. At doon po sa aklat ng John, aklat ng 1 din po yun. Chapter 11, verse 25 to 26. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino mang nananalig sa akin ay hindi mamamatay. At ang sino mang nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Okay. Anong declaration niya sa sarili niya? Ako ang buhay at muling. Saan ka pa maghahanap ng buhay? Wala nang iba. Na kay Lord. Kasi dito pa lang, yung ipanganak pa lang siya, binanggit na rito. Ang sabi, mula sa Kanya ang buhay. Wala nang iba eh. Si Lord ang nagbibigay po ng buhay. Sumunod po, sabi niya dyan, siya ang ilaw ng sanlibutan, verse 7. So tinukoy niya dyan, sabi niya po dito, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. So siya yung liwanag, siya yung ilaw. Okay, bakit kailangan ng ilaw ng mundo? Kasi daw, hindi nakakapagbayad sa Meralco. Okay. Okay, tinutukoy na ilaw po dito, yung kadiliman sa mundo. Ang mundo ay puno ng kadiliman. Pag sinabing ang mundo ay puno ng kadiliman, puno ng kasalanan, puno ng kasamaan. Nagdilim na yung isip ng mga tao. Wala nang makitang liwanag kasi bakit? Karamihan ng tao, napakaraming taong ginagawa masama. Tingnan niyo po ngayon, nag-e-evolve yung iba't ibang mga scam, nag-e-evolve yung iba't ibang pandaraya. Diba? Ang gagaling, lalo na pag Pilipino ng daya, napakahusay. Grabe. Napakatalento sana ng mga Pilipino, pero nakakalungkot. Ang daming magagaling na Pilipino ginagamit sa pandaraya sa kalokohan. Kung sana yung mga natin na politiko, mahusay sila actually. Kaso, ang focus lagi nila, paano ko nakabig? Diba? Di naman lahat. Pero nakakawa na rin yung iba. Di mo na nga alam kung sinong totoo eh. Di ba? Nakakalungkot eh. Alam mo, dumadating na tayo sa point na sino ba talaga yung totoo? Parang nakikita natin, parang pare-pareho na lang. Di ba? Hindi naman ponto ito ng papakialaman. Alam nyo, minsan lit-lit na ano po ako doon eh, na parang nakakainis, di ba? Okay. So normal lang naman po yun, pero wag mong gawing galit. Parang mainis ka lang na katulad nun, kasi sino rito nagbabayad ng PhilHealth? Taas nga po kamay. Okay, hindi kayo nagpipilhealth. Kawa naman kayo. Di ba ang 500 na po, di ba? Wala na raw kong kondo. Oh. Wala na kong kondo. Okay, imagine niyo, Tayo walang kondo. ano ang pangalan ng PhilHealth? Yung binabayad ng tao para sa kanyang kalusugan.
yung binabayad mo dapat magamit, may kinalaman sa kalusugan. Ano yung mga dapat nilang gawin? O di dapat, kung halimbawa na ospital yung tao, may tinatanggap, dagdagan nila kasi tumaas. Eh hindi naman parang bumaba pa yata. O saan dapat tayo binayad natin? Ano ba? Magpagawa sila ng mga bagong ospital, bilyon-bilyon yung pera eh. Bumili sila ng mga equipment. Pumunta ka dyan sa Inares, kawawa yung mga tao, walang gamit. Nasa labas lang, yung ibang nagpapaano na kulang sa space. Kasi bakit a-admit na walang lugar. Gusto magpa-laboratory, walang machine. Kailangan mo pang pumunta doon sa mahal na ospital para, bakit hindi nila bilhin yun? Napakaraming paraan. Nag-iisip sila na may problema sila kung saan gagamitin. Napakadaling gamitin. PhilHealth para sa kalusugan. Doon nila ipuhos. Kaya nga sabi ng isang doktor, susunod na ano po ang eleksyon. Okay, hindi, ano lang naman po. Kasi nakakalungkot eh. Kasi dahil nagbabayad tayo. So sabi nga ng isang doktor, illegal niyang gagawin niyo, kukunin niyo yung pondo, tapos i-divert niyo sa iba. Tao ang nagbayad niyan. Sabi po ng mga doktor. So which is true. Yung pala, kamukat-mukat mo, nakakuha na pala sila. Ang tanong, saan gagamitin yun? That's illegal. Pero kasi sa mga mambabatas natin, nagiging illegal sa kanila kasi sila yung nasa ng batas eh. Bakit yung mga gumagawa ng batas ang mismong sumusuway sa batas na kanilang ginagawa? Ano na ang future ng Pilipinas? Wala na. Anong kulang sa kanila? Wala silang tunay na pag-ibig sa kapwa. Kasi kung ikaw politiko ka, mahal mo tao, hindi mo gagawin yan eh. Ano po? Kaya kayo, yung mga ano rito, kung kayo man ay magiging, ang tawag dito, magiging opisyal, nag-umpisa kayo sa barangay, halimbawa si Kuya Rodel, naging barangay tanod. Diba? Siyempre, yun muna yung pinakano eh. Tapos naging kagawad na. Kuya Rodel, tandaan mo, kailangan, yung pagmamahal sa constituent mo, ipakita mo. Kasi alam niyo po, wala kasi nagpapakita ng halimbawa. Gayahan na lang, kalungkot yung bansa natin. Na dapat tayo mga Kristiyano, turuan natin sila magmahal ng totoo. Kaya kayo mga politiko, dapat pinag-pray po natin. Huwag na tayo makasangkot sa kanila. Kung maling iligan, huwag na tayong sumama. Minsan, alam mo ng iligan, magpapalista ka pa ng pangalan kasi may tatanggapin ka. Huwag pong ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ganon. Diba? Di totoo lang po. Napapag-usapan lang. Kristiyano kayo, alam mo ng iligan yung gagawin, tapos papalista ka ng pangalan. Tapos gagamitin yung pangalan mo pagdating ng eleksyon. So huwag po tayo magpagamit. Turuan natin sila. Huwag tayong maging bahagi ng kanilang ginagawa, kundi maging liwanag po tayo sa kanila. Amen? Alam niyo po yung tinutukoy na liwanag, napakahalaga niyan eh. Si Kristo dumating para liwanagin yung mga tao sa mali nilang pamamaraan ng kanilang buhay. Ituwid yung tao sa pagkakamali. Tayo na nakatanggap sa Panginoon, taglay-taglay po natin ilaw ng Panginoon na dapat tayo nagiging liwanag ng sanlibutan, hindi kadiliman. Amen. Baka naman ang ayos-ayos ng trabaho mo, nakalista ka sa sa tupad. Okay, natupad na ang pangarap mo tumanggap. Meron pa ngayon, yung ba yung isa? Akap. Okay, wala pa umaakap sa'yo, malamig pa ang pasto mo. Natuloy na po ba yung akap na yun? Hindi ko alam kung... Ako po. Okay, tapos 4 piece, nakakalungkot. Ito lang, napag-uusapan lang po, kasi maling sistema sa atin. Kasi kailangan merong magpakita ng liwanag na may ayos yung kalahatan. Okay, sa 4 piece, ano po nangyayari? Hihingi ng tulong, pero yung nanay nagsusugal. Alam niyo po ba yung mga card nila, sinasangla pa yan? Sinasangla na, parang ATM po yan. Isasangla, tapos yung pinagsangla siya, yung kumukubra kasi may utang siya. Hanggang hindi niya mabayaran, pati yung tubo, hindi ibibigay sa kanya yung yun yung mga nakakalungkot. Kailangan ng mundo ng liwanag. Amen. Tayo mga mananampalataya, ang ilaw ng sanlibutan dahil ang Panginoong Jesus ay nasa atin. Ano pa po? Nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan. Okay. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Verse 3.
Tingnan po natin dito sa verse 3, sabi, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kaya ako titignan ng katangian ng Panginoon. Actually, kulang pa po yan. Portion lang po yung nilagay ko po dyan. Kung lalagay natin lahat ng katangian ng Panginoon dyan, kukulangin po yan. Ano ho? Okay, so ito po ang pagpapahayag ng apostol para ipakilala yung attributes, yung katangian ng Panginoon. Okay, next slide please. Pangalawa, the origin of the Son of God was confirmed. Okay? Yung pinagmulan ng anak ng Diyos ay ipinakita po dito. Sabi niya dyan, ang darating, pakibasa niyo nga po. Sabay-sabay. Okay. Parang kumakanta lang, no? O, ready? 1, 2, ready, go. Darating na kasunod ko higit sa akin, sapagkat siya na, bago pa ako ipanganak. Ano yung dineclare niya, no? Ni Juan? Sabi niya, ang darating na kasunod ko higit sa akin, sapagkat siya na, bago pa ako ipanganak. So, pinapakita niya dyan ng Panginoon, oh, tama, nandyan na yan. Amen. Sa Old Testament pa, doon ba si Jesus? Kala ko, sabihin niyo, wala. Okay, doon. Tingnan niyo po. In the beginning, di ba, ang pasimula, ay naroon na ang salita. Paano nag-create ang Diyos? Magkaroon ng ganito. Okay. Nagsasalita siya. Okay, ando ba si Jesus? Yes, kasi sabi dito, hindi nalikha sa libutan, kundi sa pamamagitan niya, which is confirmed. Kinonfirm ng Juan na yung paglikha ng Diyos, yung salita pala na lumilikha, na binabanggit doon, ay ang ating Panginoon. Hello, kasi hindi mo naman mapaghihiwa-hiwalay yan, yung Trinity. Yung Ama, Anak, at Espiritu, hindi po naghihiwa-hiwalay yan. Magkakasama po yan. Doon sa from Old Testament time hanggang sa darating na New Era ng Revelation, meron lang mga naka-highlight sa panahon nila. Sa Old Testament, naka-highlights ang Father. Sa New Testament, naka-highlights ang Son. And after ng Son, nung umakyat siya, ano yung naka-highlights na? The Holy Spirit, which is the, ano po yan, yung panahon ng mga iglesia. Ang naka-highlight, Holy Spirit. Amen. But, yung tatlo na yan, hindi yan natatali sa panahon. Nag-e-exist yan from the beginning to end. Ano ho? Kaya yung Diyos, hindi mo matatali sa panahon. Ang lagi siyang andyan. So binanggit po dyan ni Juan, na si Jesus, mula pa noong una, andyan na siya. Para lang ipakita, ipakilala, kung saan siya nagmula. Alam niyo naman yung mga Pariseo, Susero yan eh. Chikadore ang mga yan. Tatanong niya, saan ka lang galing? Sino ka ba? Ganun lagi ang tanong dyan eh. So binanggit niya, siya na. Bago pa ako ipanganak. Okay, sa pasimulay sabi niya, laroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula. Bago palikhain yung mundo, doon na siya. Dahil siya ay isa doon sa Trinidad ng Diyos. Okay, so napakahiwaga po ng actually, no human, walang tao makapagpapaliwanag talaga ng katangian ng Diyos. Hindi natin yan kaya paliwanag. Kasi bakit? Kasi pag napaliwanag mo yan, Diyos ka na. Wala makakapagpaliwanag yan. Meron lang pinaliwanag ng Biblia, pero doon lang tayo umiikot. Pero kung dadagdagan natin yan, nako, tingin ko maliligaw na po tayo. Amen? So pinakita niya ang Diyos may tatlong persona, pero iisa ang Diyos. Okay. So yun yung realidad. No? Hiwaga po ng Diyos yan eh. Alam mo yung mga tao masyadong pakialamero, nagagaling-galingan. Kaya mo ipaliwanag yan. Di mo kaya ipaliwanag yan. Limited lang kalaman mo. The rest, kung magdadagdag ka pa sa sinabi ng Biblia, ang tawag po doon, kulto na. Amen. At kung titingnan po natin yan, hindi talaga nireveal ng Diyos yan dahil hindi natin kaya unawain yan sa sarili nating paraan. Pero dito po sa ating pinag-aaralan, pinakita kung saan nagmula. From eternity. Ando na Panginoon, mula pa bago likhain ng mundo, ando na Panginoon.
At nung dumating siya, pinakilala siya ni Juan, siya na, bago pa ako ipanganak. So ano pa yung mga kakita natin katangian ng Panginoon? Siya ay walang hanggan. No? So nag-e-exist si Lord, ang walang hanggan, walang katapusan. Siya ay Diyos. Amen? Actually, pinakilala po dito. Diba? Siya ay Diyos na lubos na kinalulugdan ng Ama. Actually, maraming papatunay. Huwag ko lang, tatanggapin po ng ibang ano to, na ang tinuturo ang Panginoon ay tao. O, tao, nagkatawang tao eh. Ang personality ni Jesus is dalawa. Ano po? Unique ang personality ni Jesus. He is God at the same time human, man. God and man na nasa isang katawan. Huwag na kayong magtaka kasi siya yung mediator. Hello? Mediator, yung katangian. Dapat yung katangian ng Diyos nandun sa Kanya. Yung katangian ng tao nandun sa Kanya. Kaya siya ang may kakayahang mamagitan sa Diyos at sa tao because of His uniqueness as God and man. Kaya siya naging tulay. Okay, baka isipin natin, Pastor, bakit ganun yung katangian ni Lord? Dalawa. Eh siya nga yung tulay. Siya yung kumokonek sa Diyos at the same time kumokonek sa tao. Kasi imagine niyo, kung siya ay Diyos lang, patay yung tao, hindi siya makakakonek. Kasi sabi sa Bible, pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. O, naintindihan niyo na. Kaya yung uniqueness ng pagkalika kay Lord, para makalapit siya sa tao, kailangan yung kanyang katangian, andun din. No, kaya nga naiintindihan yung tao eh. Yung naiintindihan niya tayo dahil yung kanyang katangian, andun din. At the same time, syempre, yung pinakasupreme, yung katangian ng Diyos, alam niya na kailangan niyang i-apply, i-relay sa mga tao nung siya ay naging tao. Okay. So, hindi naman tayo nakipagtalo doon, siya ay tao. Sa atin kasi, wala tayong problema doon. No, tao siya. Siya ay Diyos, siya ay tao. No problem with that. Pero sigurado ako magkakaproblema sila. Dahil yung katangian pagiging Diyos, yun yung binabaliwala. O, logically speaking, di ba? Kapag tao, ano yung magiging anak? Okay. Nakita na ba kayong tao ng nanganak ng hayop? Nakita na kayong tao ng anak ng baka? Eh, yung palang baka, isipin mo paano niya inuulan ng baka. Di ba? Okay. Eh, anak ng Diyos, ano yan? Anak ng Diyos. O, di ba? Pag anak ng Diyos, ano siya? O, di ba? Parang logical, ano lang naman eh. Huwag mo sirain yung logic. Kasi pag sinabi mong tao yan, that's the problem, no? Anak ng Diyos nga eh. Tapos sabihin mong tao lang. So, that's the problem. Okay. Siya ay Diyos. Which is, pinapatunayan po yan ng mga salita ng Diyos. No question with that. Siya ay buktong na anak ng Diyos. Kaisa-isang anak. Wala nang iba. Imagine niyo, binigay ng Diyos kaisa-isang anak, eh, isa lang nga yung anak niya. Pero nagawa ng Diyos na ibigay siya, isinend siya dito sa mundo, mula doon sa piling ng Diyos, binigay siya, naipanganak siya, naipaglihi siya ni Mary, naipanganak siya, para gawin yung misyon ng pagtubos sa ating mga kasalanan. So yung kanyang katangian, ang Panginoon, ay mula sa kawalan, mula doon sa umpisa, andun na siya. At siya ay Diyos, siya ay walang hanggan, siya ang buktong na anak ng Diyos. Next slide please, at dito po tayo magtatapos. Pakibasa nga po. The divine purpose of the Son of God was Okay, the divine purpose of the Son of God was accomplished. Sinabi niya po rito sa talata, basahin ko lang po. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakilala sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal. Ama, linaw-linaw dyan eh. Ano po? So, in-accomplish yung purpose ng Panginoon, siya ay maging tagapagligtas, nagawa po yan, na-send na siya sa mundo. Ano, at natapos na sa niya, nung siya ay lumaki, nung gawin niya ministry niya, ginawa niya na yan, doon po sa krus ng Kalbaryo.
Amen. Kasi ang hinihingi ng kautusan, sabi rito, ibinigay yung kautusan sa pamamagitan ni Moises. Okay. Ngunit, sabi niya, ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pero yung kautusan, merong hinihingi. Doon sa mga tao, nung hinihingi kabayaran, kamatayan. Ginawa ba ni Jesus? Yes, binayad niya yung buhay niya. So that's faith. Yung magiging kasalanan pa ng mga susunod na lahi, faith na po lahat yun. Kasi pinaka-importante, ginawa niya na, binayaran niya ng kanyang buhay. Amen. At pagkatapos niyang bayaran, ano yung binigay niya sa tao? Grace. Biyaya. Hindi ka karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat, pero inalok sa atin ng Diyos kasi mahal niya tayo. That's the character of God. He is love. God is love. Na ang Diyos, hindi kanya sinumpatan. Yung tao, makakarinig ka pa ng sumbat eh. Di ba? Ikaw kasi, ganyan ka eh. Ito yung ugali. Ano po ba ganito ugali mo ganyan? Di ba? Okay. Papatawarin ka na lang nga sa mga kaloob mo eh. Di ba? Okay. So, tayo po mga tao, dapat alam niyo po, pag mga ganun na paunawa mo lang yung pagkakamali. Pagka nakikipag-reconciliate ka, huwag mo lang sabihin yung ikaw kasi ganito kayo, alam mo yung ugali mo ganito kasi. Okay, hindi ka lang nakikipag-reconciliate nun. Anong ginagawa mo nun? Ini-insist mo sa kanya yung niya. Hindi po ganon. Dapat paliwanag mo lang, dapat malitong ganitong ginawa mo. That's, yun yung pinaka much better na word. Alam mo kapatid, malitong ganitong ginawa mo. Kasi, mga mananampalataya tayo dapat hindi ganito ang makita. Dahil ang image ng Panginoon nasa atin na, dapat ito yung makita. Kaya nga alam nyo, pagka nagpapayo kayo, yung counseling, napaka-importante po na iniingatan mo yung damdamin ng tao. Alam nyo po yun? Kasi yung tao, masyado lang hurt yun eh. May onti ka lang mabanggit na dyan, mawawandi mo na siya mawiwin. Mawawalan siya ng tiwala sa iyo. Dapat maramdaman ng tao yung, ang tawag doon, empathy, na nararamdaman niya na lumalagay ka doon sa pakiramdam niya, dinadamdam mo yung kanyang nararamdaman. Yun po yung style ni Jesus. Magaling po siya doon sa empathy. Kasi puno siya ng pag-ibig. Ang gusto niyang ibigay sa tao ay kaligtasan. Ang gusto niya ay makamtan ng tao yung tinatawag na biyaya, which is natanggap po natin bilang mga makasalanan. Hindi natin naramdaman na nire-reject tayo ni Lord. Hindi natin naramdaman na sinusumbatan tayo ni Lord. Naramdaman natin nung i-present sa atin yung gospel is the love of Christ. The love of God. Kasi bakit? Kasi pinasagana ng Diyos yung biyaya. Ito yung pinagtapat sa hinihiling ng kautusan. At sa buhay natin, inabolish ba yung kautusan? Hindi pa yun na-abolish. Binayaran ni Jesus. Natutupad natin kasi ang ina-apply natin sa ating buhay is the love of Christ. Na kapag iniibig natin ang Panginoon ng totoo, buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at iniibig natin ating kapwa, natutupad natin yung buong kautusan. So alam niyo na po kung paano papaliwanag yun. Ganun lang po yun. Huwag niyo sabihin, tinanggal na ng Diyos. Hindi pa tinanggal. Kasi utos yan eh. May kinalaman yan sa pagsunod sa katwiran ng kabanalan ng Diyos. Hindi yan tinatanggal. Binayaran ng Panginoon yan kasi may hinihingi ang kautusan. At tinupad ni Jesus para sa atin. Ano yung halimbawa niya? Ikaw, na mananampalataya, kung paano ko tinupad sa pamamagitan ng pagbayad ko ng aking buhay, hindi mo nababayaran yan ang buhay mo, ako na po nagbayad. Gawin mo na lang, tuparin mo sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa Diyos at sa iyong kapwa. At ang sabi ng Panginoon, nakasalalay lahat dyan ang buong kautusan. Kaya nga po ang sentro ang highlights ng Kapaskuhan is about the love of God. Na itong pag-ibig na ito, napakahalaga, dapat nasa puso ng bawat tao. Amen. Kung ikaw ay meron kang kagalit mo yung kapitbahay mo, hindi mo kinakausap, magpapasok na, dinadaan-daan mo lang, mag-usap na kayo. Sabihin mo, peace on earth. Okay, hindi, alam po kasi, alam nyo, mas maganda yung pag-ibig meron tayo. Lalo na pag Kristiyano tayo, baka naman tayo Kristiyano, tayo pa yung walang pag-ibig. Mas nagpapakumbaba pa yung ibang tao. Mali po yun eh. Dapat ikaw yung source ng love. Ikaw yung naggagawa, nagpapakita ng pag-ibig. At alam niyo po, sabi po ng kanta, all you need is love.
Di ba? Totoo naman. Kailangan ng mundo pag-ibig. Kailangan natin pag-ibig. At sa Kapaskuhan pong ito, wala man tayong pera, huwag kayong malungkot. Hindi kayo tumanggap ng 13th month. Di ba? Walang bonus. Nadidelay pa yung sweldo nyo. Malungkot. Kasi bakit? Yung pinakamahalaga, binigay na ni Lord. Ano yun? Yung pag-ibig niya, wala yung katumbas na halaga. Yung ginawa niya, wala yung katumbas na halaga. Yung pag-ibig na nilagay sa puso mo, wala yung katumbas na halaga. At yan ang kayamanan na hindi kayang tumbasan ng pera o anumang halaga. Nawa po sa Kapaskuhan pong ito, mapuno tayo ng pag-ibig. Mapuno tayo ng patuloy na pagmamahal dahil ang ating Panginoon, siya ay naparito para ligtas ang sangkatauhan at ituwid ang maling buhay. Iayos ang maling buhay. Ilagay na muli sa orihinal na ayos ang buhay ng tao, ng tao nilikha sa katwiran at kabanalan ng Diyos, na ang katangian iyon, andoon ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig at katwiran at kabanalan na siyang nais ng Panginoon na makita po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Nawa po sa Kapaskuhan ito, ang katotohanan ng salitang ito ay maghari po sa atin. At huwag natin hayaang agawin ng kaaway, manatili ang pag-ibig, ang katapatan, ang paglilingkod sa Diyos sa ating puso. Purihin po ang Panginoon, tayo po natin tumayo at manalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa umaga po ito. Sapagkat ikaw ay naparito, Lord, upang tuparin ang iyong pagliligtas. Salamat sa iyong katangian na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang pinagmumula ng buhay, ikaw ang ilaw. Ikaw ay puspos ng pag-ibig at katapatan. Ikaw ang biyayang mula sa langit na aming natanggap. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong anak na ibinigay po sa amin. Lord, na siyang sentro ng pagdiriwang nito. Dalangin ko po, Lord, sa aming puso, pagyamanin mo po ang pag-ibig nito. Sa aming mga puso, patuloy po namin maramdaman ang kagalakan dahil ang pinakamahalaga sa lahat ay natanggap po namin ang aming Panginoong Jesus. Patuloy mo pong hubugin ang aming buhay. Patuloy mo pong pagpalain ang aming buhay, palaguin, lalo-lalo na po, Lord, ang pag-ibig, ang katapatan, ang katotohanan. Lord, maghari sa aming puso upang, Lord, yung tunay na essence na diwa ng Kapaskuhan ay patuloy po namin maranasan na magdudulot po sa amin ang tunay na kagalakan. Purihin po ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Merry Christmas po sa inyo. God bless! Maraming salamat po, Pastor. Bago po tayo tumako sa ating tithes and offering, meron po tayong video clip ng mga kaganapan po kahapon sa Kids Christmas Party.
Son, He's the Savior of the world. And now we can call Him friend. He's the Savior of the world. And now we can call Him friend. Jesus, Savior, Jesus, Savior, we will tell everyone. Jesus, Savior, Jesus. Send His Son, He's the Savior of the world. And now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world. And now we can call Him friend. Jesus, Savior, Jesus, Savior, we will tell. At para naman po sa ating tithes and offering encouragement, tinatawagan ko po ang ating brother Reynan Lozada. Amen. Sige po, sa atin naman po ang tithes and offering verse po natin. Ito po yung nakasulat sa Philippians chapter 4 verse 19. Ito po yung sinasabi, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Sa talata pong ito, pinapakita kung gaano po kayaman ang Diyos natin. Kung siya raw po ay mayaman, syempre, mayaman din po ang mga anak niya. Amen. Hindi niya hayaan na tayo po ay maghikakakos sa buhay. Kailangan lang maging tapat tayo sa Kanya, ibigay ang para sa Kanya, at magtiwala na tayo papalain sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Okay, ngayon po ay makakaroon tayo ng special number. Kasabay po ng ating usher.
is God. Maraming salamat Panginoon Jesus sa mga biyaya nito na natanggap at mga matatanggap pa. Ang mga hindi mo pong kapagbigay ay mo rin pagpalaan ko. At ito pong mga biyaya nito na namin natanggap ay magamit ko sa inyong banal na iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa ating 5 piso mula sa puso. Salamat po. Para naman po sa ating closing song, inihahalang ko po muli ang lahat na tumayo at awitin po natin ang God So Long. Panginoon, maraming salamat po sa aming pong natapos na gawain. Salamat sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat sa itong mga salita na nagpapaalala po sa amin na Ikaw ang aming Panginoon mula sa kawalan, tumungo sa sanlibutan upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat po sa diwa ng Kapaskuhang ito. Nawa ang pag-ibig mo po ay siyang maghari sa aming puso. At ang sentro ng pagdiriwang ito ay Ikaw na Lord sa bawat tahanan, sa bawat kapatiran. Lord, Ikaw ang maghari, Ikaw ang maging sentro, Lord, ng aming mga buhay. Dalangin ko po, Lord, patuloy mo pong pagpalain ang aking mga kapatid sa kanilang pagsasama-sama itong Kapaskuhan na ito. Ikaw ang patuloy na magpala po sa kanila. Ikaw ang Diyos na humalinga. Ingatan mo po ang bawat isa, bigyan ng kalusugan, kalakasan, at ang biyaya na nagmumula po sa iyo sumagana po sa bawat isa po sa amin. Lord, dalangin ko rin ang mga gawain pa po namin mamaya. Pagpalain po aming Christmas party. Nadalangin ko po, Lord, yung mga kapatiran ay patuloy na sama-sama po kami na magdiriwang ng iyong kaarawan. Sa sandali po ito, sa pagtaas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen.